Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-game test natin ngayon 2024 itong iPhone 12 mini. Sulit pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So sa game test na to, ayan ang ating itetest. Meron tayong Honor of Kings, Mobile Legends, COD, Genshin at Firelight 84. So first na lalaroin natin is ML. Settings natin, ayan, refresh rate, super graphics ultra, nako ng outline at shadow. At syempre naka full download na resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, ganyan kaganda pa rin ang performance ng iPhone 12 mga ka-J-Vlog. 12 mini, smooth pa rin, napakaliit. So I don't know kung magiging comfortable kayo maglaro ng ML dito, pero yung small but powerful itong smartphone na to, panigurado may enjoy nyo maglaro naman when it comes sa graphics and performance. Pero when it comes sa size, ayun, magaan siya, hindi mangangalay ang kamay nyo for sure. So next is Honor of Kings, graphics high resolution ultra. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, napakaganda rin ng performance dyan ni iPhone 12 mini mga ka-J-Vlog. Sa mataas sa settings, no problems tayo na experience while playing this game. Smooth siya, okay yung movement, maganda yung graphics. So next naman is Firelight 84. So set natin yung settings niya, graphics. So graphics ultra, frame rate high. So yan, Firelight 84, kung makikita nyo, grabing ganda rin ng performance ng iPhone 12 mini. Hindi nyo akalain sa ganitong kaliit na smartphone ay kayang-kaya yung Firelight 84 sa mataas sa settings. No frame drops, ang ganda ng performance niya. Ayan, no? Solid na solid din sa Firelight 84. So next naman is COD. Set natin yung settings niya, both sa battery and multiplayer. Graphics very high at frame rate max. So pagdating sa COD Battle Royale, napakaganda rin ng performance dyan ni iPhone 12 mini. Sobrang smooth. Even may kalaban ay na-handle niya pretty well itong game na to.
dito sa iPhone 12 mini. Solid performance. So pagdating sa COD multiplayer, smooth performance dyan ni iPhone 12 mini. Grabe, ganda ng movement. Wala tayong experience din any frame drops. Solid na solid performance din sa iPhone 12 mini dito sa Call of Duty Mobile multiplayer. Settings niya, set natin sa pinakamataas. Tingnan natin kung makakaya yan ni iPhone 12 mini. Ayan, motion blur, low lang natin. Okay. So, nagbago yung ano niya, yung graphics niya, mas gumanda. And tingnan nyo naman mga ka-J-Vlog, kayang-kaya ni iPhone 12 mini. Oh, grabe naman yan. Napakaliit na smartphone. Pero, gayang-kaya ang Genshin Impact. Na naka-on pa motion blur partida. So, try natin. Dito. Movement and all. May mga super slight frame drops. Pero, hindi siya ganon ka, ka-noticeable pag, ayan. Pero, nararamdaman ko na medyo nagiging warm na yung smartphone. Ganda. So, yun lang talaga magiging main na kalaban nyo sa iPhone 12 mini yung battery. Performance wise, napakaganda. Oh. Solid. Kayang-kaya niya kahit na nakikipag-battle tayo. Smooth. Oh. Ganda ng movement. May mga frame drops minsan, pero super saglit lang. So yun, playable na playable po ang Genshin Impact din dito sa iPhone 12 mini ngayon 2024. Maganda performance niya. Medyo nagiging warm na siya sa few minutes natin na paglalaro. Kaya matik, pag sobrang tagal nyo maglaro ng Genshin dito, iinit to ng malala. Kumbaga kasi maliit lang yung battery neto. At pag uminit to, nag-auto dim, yun na yung mga magre-result na mga malalang frame drop. Pero so far, so good naman yung Genshin Impact dito sa atin. So yun mga ka-J-Vlog, ang gaming performance ni iPhone 12 mini ngayon 2024. So, pasadong-pasado siya sa ating game test. Dahil lahat po ng sinet nating games or tinest nating games ay playable sa mataas pa na settings. Yun yung maganda doon. Meron, nakakatuwa rin yung performance niya sa Genshin Impact. Doon ako na-believe dahil grabe, high settings, naka-on yung motion blur, na-handle niya pretty well. Merong mga slight frame drops pero playable siya. Even ML, napaka-solid din maglaro dito sa iPhone 12 mini. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pinaka-main na magiging kalaban nyo lang sa smartphone na to is yung battery talaga. So sa paglalaro natin, nakahalati na yung battery niya kumbaga. Pero performance-wise, napaka-solid. Ganyan pa rin kagandang Apple A14 Bionic chip ha. 4 years na itong smartphone na to, pero grabe yung performance niya pa rin. May ibubuga pa rin siya sa gaming mga ka-J-Vlog at maganda pa rin siyang gamitin for gaming. Lahat ng modern games ay pwede dito, including yung mga heavy games. Yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, medyo hindi maninibago kayo pag maglalaro kayo dito kasi sobrang liit lang nung kanyang screen size. Baka manibago kayo sa ML or sa COD, pero sanayan lang naman yan. At manage your expectation pagdating sa battery. Siguro makakalaro kayo dito max 2 hours, ganyan, depende sa laro and sa brightness ng ng smartphone nyo.
Pero yon, manage your expectation na talaga pagdating sa battery ng iPhone 12 mini dahil maliit lang battery nito, nasa 2,200 plus mAh lang. Kaya expect nyo na mabilis talaga siyang malubat. Tulad ng sinabi ko, performance all good, kalaban nyo lang is battery. Kung interested din kayo bumili ng iPhone 12 mini, yun nga, marami naman tayo nire-recommend na shop sa Green Hills. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Net, and of course kay Ate Malin sa Malin Gadget Shop. At ang the best option nyo rin na iPhone 12 mini na kunin nyo is yung 128GB. For gaming 64 is ano na yan, maliit na yan. Siguro pag 64 ang kukunin nyo, makakalaro lang kayo dito ML. Tapos hindi pa full resources ang COD. Kaya better option na is 128. Yun na rin yung pinamabenta rin naman na option ng storage ng mga 12 ngayon. Dahil siya yung nasa middle part.